na kahit gaano makahirap, sabi nga po ng 19:26 of the book of Matthew, Jesus said to them, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. With God, with Him, with His power, with His mighty power, to let these people realize in our state, mga kapatid. Makikita po nila kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po kapatid, napakadami pong idolaters sa bansa natin. Kaya nga ang disiplina ng Panginoon ganun na lamang dahil mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. What is idolaters is all about, it's not greediness. It's not just only greediness. Hindi lang po yung pagiging sakim ng tao, kundi pagiging nagsamba sa Diyos-Diyosa na salapi. Sabi ng Panginoon ni Matthew 5, hindi ka makapag-worship both Mammon and God. God, the Creator. Hindi ka pwede maglingkod sa tagapaglikha at tagapagligtas at the same time maglikha ka sa Mammon. Ano ibig sabihin ng Mammon? Salapi. Espiritu ng salapi. Kasi ang salapi, kapatid, tingnan mo si Judas. When it comes to salapi, sabi ko nga, pag nasilaw ng tao sa salapi, naduduling mo na yan. Pag naduduling yan, hindi ka na makakilala kung kamag-anak ka ba. Hindi ka makikilala kung ikaw kaibigan ba. Hindi ka makakilala kung ikaw ay kapwa, kababayan. Ang ugat ng lahat ng kasamaan at kasalanan ay yung pag-ibig sa salapi. Ulitin ko po, ang salapi ay mabuting alipin, ngunit napakasamang amo. Ang gagawin natin sa mga pagpapalang ito, kung meron mang ibuhos ang Panginoon sa atin na mga pagpapala katulad ng salapi o material, dapat gawin natin silang alipin para i-advance ang kingdom ng Panginoon. Para tulungan ang kapwa. Okay? At ang ating sasabihin, namumutawi mula sa ating mga labi, mula sa ating puso, at gagawin ito at aaktuhin natin. Hindi katulad na sinasabi ni Judas na, dapat hindi mo yan binuhos sa paa ni Jesus, dapat ipinagbili yan para hindi masasayang at itulong sa kapwa at sa dukha. Hindi tayo maging katulad ng Judas. Magaling magsalita, pero yun pala, ang sabi ng huling line, huling linya, no, ng verse 6. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Oh, yun pala yung ano ng taong ito. Ang sabi po doon sa verse 6, he did not say this because he cared about the poor. Wala naman talaga siyang malasakit sa mga dukha. But because he was a thief. Siya magnanakaw. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Tingnan mo. Ang salapi, actually ang kapatid, ang pinaka-currency po natin to live in this physical world ay talaga naman po yung salapi. Noon, wala pang salapi, barter. Magpalitan ng produkto para mabuhay ang tao. Pero no, umabot yung panahon na nagkaroon ng salapi para makabili para sa ikabubuhay. Good ang salapi, currency. It is ito yung mag-mediate para mabuhay yung tao sa physical. Pinoprovide ng Panginoon ang wealth. Yung pag-ibig sa salapi ang pinaka-masama. Kasi inibig mo ng salapi, naging idol mo ng salapi, naging idol na sa tao. Yung Mammon worshiper, idol worshiper na ang tao. Kaya wala na pakundangan, wala nang sinasanto, maghirap man ang buong bansa, basta ang mga katulad ni Judas ay sila po ang nagkamal ng salapi. Kaya idinadalangin po natin, huwag natin tigilan sa ating pananalangin. Tayo mga kapatid, hindi tayo mga politikong mga tao. Hindi tayo nakaupo doon po sa mga trono nila. Pero tayo bilang mga Pilipino, hindi tayo basta-bastang Pilipino. Kristiyanong Pilipino. Remember Daniel, meron siyang pakialam sa bayan ng Jerusalem at Israel. Pinapanalangin niya lagi ang Jerusalem. Kaya tayo mananalangin tayo, may pakialam tayo sa ating bayan.